Hello guys! Welcome back to our channel! So good morning sa ating lahat. So ngayon naman guys, may chika ako sa inyo. Oh my God, may chika ako sa inyo. Yay! Na fully paid ko na yung aking Citibank Credit Card. Paano ko nagawa yon? So yun na nga, oo, narinig nyo, diba? Fully paid ko na itong aking credit card. So magkano ba ang credit limit nito? So ang kwento ko sa inyo guys, so back in 2015, na-approve ako ng Citibank Credit Card. Yes, na-approve ako ng Citibank Credit Card. And magkano ang limit ko? It was 70,000 pesos. This year na fully settled ko na siya. Paano ko nagawa? Kukuha yan sa ganun dati. Hindi. Talagang discipline na lang talaga. At saka, being a responsible borrower, alam ko naman yung obligasyon at saka responsibility natin na magbayad ng kautangan, di ba? So, last September, nag-request kasi ako guys ng clearance certificate na fully settled na ako. So, I need to do this because as proof of me being cleared from any obligations from Citibank. So, humingi ako talaga sa kanilang certification. As you can see, ayan yung sinabi. But before that, guys, back in 2015, in-approve ako ng Citibank ng Visa Cashback. Okay, so, ang dami kong pinagamitan nito. Talagang very useful yung Citibank naman talaga, yung credit card, di ba? But, there were times talaga na hindi natin inaasahan, so hindi natin siya nabayaran ng buo because of some financial difficulties. Kahit naman tayo dumadaan sa ganun, di ba? Tipong panggastos sa mga jowa. Charot! Charot lang. Ano naman, nagastos ko naman siya on very important things and essential things naman, di ba? Ganun. So, ang nangyari kasi, there was a time na talagang nadidelay na ako. Hindi ko na nababayan, nagkapatong-patong na interest at saka yung late fee. Tawag na ng tawag ang Citibank collection sa akin. I have to pay. Ang dami ng reminders, emails, and texts and calls coming from Citibank collections. It was very stressful that time. Talagang stress na stress ako kasi hindi ko na alam kung saan ako kukuha. Napaka-importanting lesson ito para sa akin at para sa inyo din, mga kachikadora. Kasi nga diba, kung may mga existing loans kayo or any debts from loan companies, maybe it's time for you guys to be responsible and kailangan talaga ng disiplina para ma-clear natin yung mga existing loans natin. So I'm gonna share you how I did this. So nakipag-negotiate ako sa Citibank Collection Officer na kung pwede bigyan nila ako ng payment arrangement or payment assistance. In-enroll nila ako sa payment assistance program nila. This is for custom or borrowers na hindi na nakapagbayad ng kanilang credit card. So meaning, ang mangyayari, makuklose na yung credit card account. Tapos ang mangyayari, di mo na magagamit yung credit card at all kasi nga close na, di ba? So ibig sabihin, kukumputin na nila yung outstanding balances mo, including the interest and other charges. So ang lumabas na compromise amount ng aking account was 127,440 pesos and 48 cents. So, yun yung computation nila. So, ang mangyayari is, so after the negotiations from the collection officer, so binigay na sa akin tong compromise balance na kailangan kong bayaran in 48 months. So, it's like 4 years pa yun? Or kayo na mag-compute. So, the total amount that I need to pay is 127,440 pesos and 48 cents. So, i-divide lang yan sa 48 months. So, ang magiging monthly amortization ko is 2,655 pesos and 1 cents. Okay, so that's the monthly amortization. Bakit naging amortization na? Kasi nga, close na yung account. So, ang nangyari, naging loan na siya. From a credit card to loan. So, naging loan na siya. So, naging monthly amortization na siya. So, binigyan nila ako ng agreement and terms na kailangan kong sundin in 48 months. Once na na-delay ako or hindi ako nakapagbayad in a month, magba-back to zero yung amount. So, sayang na naman, di ba? So, ang nangyari talagang i-settle ko every month on a monthly basis kasi sayang. Napababa na yung binabayaran ko every month. Hindi pa mabigat sa bulsa ko. Though, malaki yung interest, diba? Kasi nga, 4 years mo babayaran, 3 years or 4 years, mga ganun. So,
But that's fine, at least na tapos naman, di ba? It's all about discipline and prioritizing your needs na mabayaran yung loans or debts natin, di ba? So very important na maging free tayo from any debts as much as possible. Kaya ako ginawa yon. So nag-start pala ako ng 2017, guys. 2017 siya na closed, right? So 2015 na-issue sa akin yung card. And then, nagamit ko pa in 2 years to 2017. And then, from there, dun ako nag-decide na ipa-close yung account and i-enroll na siya sa Payment Assistance Program. So, yung Payment Assistance Program nila, guys, kailangan pang i-approve yun sa pinaka-higher management nila. So, I was lucky because I got approved for that. So, at least na-minimize yung stress level ko na magbayad on a monthly basis kasi nga may mga other obligations pa akong binabayaran. So, talagang pinursigido ko talagang matapos ito para wala na akong problema. Kasi ang balibalita ko sa Citibank kasi, mahigpit sila when it comes to credit history. So, lahat ng mga late payment mo, pag nalilate ka sa kanila at saka hindi ka nakakapagbayad on time, isi-submit nila yung records mo to their credit bureaus. So, kailangan talaga good payer ka sa kanila, diba? Para malinis yung credit history mo. Pero ang sabi nila sa akin, once na close mo na yung account mo and you enroll to this payment assistance program, hindi ka na makakapag-apply sa Citibank. As in, automatic disapprove ka na if mag-apply ka ng loan or any credit card sa kanila. So sabi ko, it's okay. Hindi ko naman na siguro kailangan mag-apply pa sa inyo sa Citibank or any credit card. Basta at least matapos ko na siya at hindi na lumaki yung aking outstanding balance. So that's why I decided to take the payment assistance program na. Ayan kasi, shopping ka more. At least it's a lesson learned sa akin or kung sino man sa inyo nakaranas ng ganito, you are lucky as well at nabayaran mo na fully settled mo na yung kautangan, diba? Hindi na masama yun. So, hindi ko talaga alam kung paano ko siya mababayaran that time. Kasi nga, puro delay na ako at saka hindi ko na talaga nababayaran on a monthly basis. So, parang in-exhaust ko na lahat ng mga resources ko para malaman kung anong pwede kong gawin, kung anong remedy ang pwede kong gawin para ma-clear na at ma-close na yung account. Kasi nga, tumatakbo yung interest. Once active pa yung credit card, tumatakbo yung interest. Nagpapatong-patong siya. So, kailangan ko na siyang i-close talaga. Totally close na siya para tumigil na yung charges. So, ayun ang ginawa nila. In-enroll nila ako sa Payment Assistance Program. Para sa mga magaganda lang dahil. Charot. Para sa magaganda lang talaga. Hindi, so, ang nangyari kasi talagang mega drama ako sa kanila, diba? So, kesyo ganito, hindi na ako wala na akong trabaho. So, kailangan ko nang i-close talaga yung account. So, medyo siguro naawa sila dahil nakuha sa drama yung diba? So, ayun. Kailangan nyo din maging din, best actress, pag nakikipag-negotiate kayo sa mga credit card companies or loan companies niyo. Diba? Hindi lang puro ganda. Charot. So, once na-approve ka na sa payment assistance program, so magiging monthly amortization na siya. So, ibig sabihin, loan na yung kinalabasan nun. Kasi nga, wala nang card na involved. Hindi mo na magagamit totally yung card mo at all. Kasi close na yung account mismo. So, you have to comply with the terms and conditions na napagkasunduan ninyo ng collection officer para hindi siya ma-forfeit. Okay? Kasi pag once na delay ka or hindi ka nakapagbayad on a monthly basis, magbaback to zero yung payment mo. Sayang din ang mga naibayad mo na. Okay? So, yun yung importanteng iti-take note ninyo. If ever guys na hihingi kayo ng payment arrangement or payment assistance program from your loan companies, siguro iniisip nyo na, paano ko mababayaran kung yung mga kautangan ko ngayon? Kasi ang laki-laki na, ang dami ko na binabayaran, sabay-sabay. Huwag kayong matakot guys na humingi ng help from your credit card or financial company. Baka pwede nila kayong matulungan. Kasi nga, gusto din nila malaman kung bakit hindi ka nakakapagbayad. Kailangan nila ng reason talaga. So, you'll have to explain
you'll have to show them na willing kang magbayad and exhaust mo lahat ng resources mo or any remedies na pwede nilang i-offer sa'yo para ma-fully settle mo lang yung balance mo. And payment assistance program is one of them. Alright? Ayun guys, na-share ko lang. So sa lahat ng mga may credit card, be responsible and don't forget your obligations. Huwag masyadong swipe ng swipe. Yun ang natutunan ko ngayon. So pag may credit card kasi, di ba, swipe lang tayo ng swipe. So parang walang limit. So yun ang kailangan nating ingatan talaga guys. Like now, ang hirap kumita ng pera. So protect our finances. Alright, so I hope may mga natutunan kayo dito sa ating chika ngayon. If you guys are experiencing this kind of situation or kung may gusto kayong i-share na related dito sa topic natin, please comment down below. Sa mga nagtatanong paano mag-apply ng credit card, naku, wag nyo nang tanongin sa akin dahil kasi ayokong malubog kayo sa utang. Mag-save na lang kayo, mag-ipon na lang kayo. Thank you so much for watching. Bye!